Pisces! This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of April. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Pisces? Kamusta ang buhay? Yung last reading natin sa Pisces, yung masculine, meron siyang big decision about choosing isang babae na binigyan niya ng promise and feminine na medyo mas bago sa buhay niya. Alright? And also, may mga inaayos ang mga Pisces about finances. Let's see. Pisces. The Wheel of Fortune. Meron kang mga transactions na hindi masyadong legal. May mga, minsan, no, ayan, aga natin no? Minsan, no, sa kagustuhan nating umangat, sa kagustuhan nating ayusin agad, no, yung finances, meron tayo mga ginagawang transactions na hindi masyadong legal. May nakita akong ganun dito. Okay, so ingat lang. Ingat sa mga decision. Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of April. Let's see kung ano meron para sa mga Pisces. Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of April. Let's see. Okay? Remind ko lang ulit kayo and ingat sa mga scammers. Yung crystals naman natin, nakasale pa rin until the end of... Hindi, extend natin. Alright, you're trying to build on your finances, but it feels like, sabi mo, medyo challenging itong mga nakaraang buwan para sa'yo. May isang love connection, relationship na nagkaroon ng mga solid plans right now, and sabi mo is kinu-question mo ano ba talaga yung na-build dito, and nahihirapan ka, may mga burden. There is a love or family situation here na you're trying to build on, but sabi mo parang ang bigat ng responsibilities, nahirapan ka na. At kung ano yung resources na meron ka, it feels like parang nadideplete. Baka naman may problema lang sa spending habits. Okay, so balabalansihin din ang mga bagay-bagay. Okay? You're trying to avoid conflict sa isang partnership, soul connection, na nagdadala sa'yo ng good energy, swerte. At sabi mo is gusto mong magkaroon ng magandang outcome tong love relationship na to. Sabi ng masculine, kaya namang ayusin ang relationship na to, kaya medyo nagdadahan-dahan lang na, kumbaga, damage control na hindi na further masira or magkaroon pa ng misunderstanding sa connection na to. The World card is same old cycle. May mga karmic lessons na kailangang tapusin. But I feel you're working on your victory, your success, and may energy dito na sabi mo is ipupurso mo tong new beginning na to. Okay? But may mga bagay, most lahat, may mga bagay na hindi natin basta-basta maiko-close hanggang hindi natin, may mga chapter sa buhay natin na hindi natin basta maiko-close unless matutunan natin yung mga lessons na dapat matutunan. Otherwise, uulit lang to, pwedeng same person or magkakaroon tayo ng same na situation with a different person. Alam mo yung same energy kasi kailangan talagang matutunan tong lesson na to. Okay? May energy dito na parang may difficult situation sa buhay mo na gusto mo na ng victory and baka takasan mo, but hindi ito matatakasan. Kung ano yung lesson na kailangan tapusin, gawin, we have to. Okay? Also, travel, maaaring magkaroon ng delays or blockages sa travel, maaaring magkaroon ng issue sa schedule, kung ano man yung blockages na yan, budget. So, kailangan magkaroon ng big decision. Merong isang situation sa buhay mo na you're trying to still juggle, find the balance, pinipilit mong kapitan kahit dapat matagal na itong tapos. You're trying to step back. You feel so broken-hearted about mga bagay, love, or relationship or business
na binigay mo yung buong puso mo, but it feels like parang nabo-broken hearted ka kasi hindi nangyari yung gusto mong outcome. And right now, you're trying to step back and analyze the situation kung saan ka nag-invest, kung dapat pa ba talaga or hanggang saan mo talaga kayang ilaban to. You feel trapped in a certain situation na hindi ideal para sa'yo, but you're trying to heal from it. Okay? Okay. You might be dealing with Aqua, Cancer, Leo, Aries, Gemini. Okay, let's see. Pisces, what's happening sa mga Pisces? Betrayal. Betrayal, backstabbing energy, may mga taong pinagkatiwalaan mo pero nagulat ka na parang kaya ka pala nilang i-betray ng ganon katindi. But sabi mo, sige, it is what it is, tinanggap mo kung ano man yung nangyari na yon. And I feel, ito na naman yung Pisces energy na being dreamy and not being grounded with the situation, kung tama ba or hindi yung mga tao na yan sa buhay mo. Binigyan mo ng another chance, you let them stay, and right now, pinapanood mo yung ginagawa ng mga tao na to, kung yung mga tulong, pagmamahal, second chances na binigay mo, ay worth it ba talaga? Okay? Recent past, you're trying to connect with God, you're using your intuition, sabi mo, parang, you're having like a light bulb moment na kung ano yung mga pinagdadaanan mo, it's because probably God is trying to pull you back dun sa light. Okay? Baka dun sa naging big success mo, big break mo in the past years, nakalimutan mo si God. And right now, kumakapit ka kay God about your stability sa relationship and mga negosyo, career, kabuhayan. Sabi mo, sabi ng mga Pisces, kailangan nyo nang mag-take ng full personal accountability and leadership. Ikaw na ngayon, yung kung ano yung what you feels right about a situation, yun na yung gagawin mo. You trust your judgment. You'll try to avoid conflict. Hindi ka na rin para sa competition. Pagod ka na dyan. But you're not ready yet or hindi ka pa decided about an offer of love. Nag-hold back ka sa offer of love sa isang tao, business offers, you're trying to step back. Kanina may nakita ako mga considerations about money because sobrang nasasaktan kung ano yung status nung finances mo right now. So sobrang kang nag-iingat at tinitingnan mo mabuti kung sino yung mga taong nakapaligid sa'yo. Okay? Ako naniniwala ako na minsan eto na naman ako, ang gulo ko magsalita. Ako naniniwala ako na yung mga taong kasama natin may dalang karma, good and bad. Okay? So pag nadidikit ka sa mga tao na to, lalo na pag love partnership, pag napansin mo na observe mo kahit first 3 months, kapag medyo inaalat yung buhay mo, subukan mong i-cut off mo na tong person na to. Pag gumanda ulit yung flow ng finances, minsan pwedeng health yung tamaan, okay? Tingnan mo kasi minsan may mga karma sila na nadadamay tayo. Alright? So, meron kang pinagpipray kung sino yung mga connections na dapat magbigay ka pa ng effort, pagpapahalaga, investments. You're trying to delay some decisions, okay? For mental clarity and stronger connection with the divine, the amethyst crystal, yung purple crystal natin. And for abundance, Brazilian citrine. Okay. So, your person's energy. Sabi ng person ng mga Pisces,
Focus muna sa trabaho, kabuhayan, career, pareho kayo. Oops. Your person is focusing on hard work, but nako-confuse siya right now. Saan din ba siya kikita ng, maganda? I feel this person is your person is trying to distract themselves sa trabaho. Nilulunod yung energy sa trabaho. Maraming options, too much on their plate, maraming ginagawa. It could be like dalawang trabaho, or like finding the balance ng family, kung may kids, tapos trabaho, side hustle. There's a feminine here that feels so defeated about this connection. Sabi niya, kahit anong hard work daw niya, kahit anong effort daw niya sa connection na to, walang nangyari. Hindi na rin romantically or passionately interesado tong feminine. Parang nawawalan siya ng gana, nato-turn off na siya sa energy. Right now, I feel nagfo-focus na lang sa kabuhayan. Maraming confusion right now yung person mo. Marami siyang iniisip. And this is more about parang meron na siyang kino-close na chapter para sa inyong dalawa. And meron lang siyang like final na iniisip about this connection. And kumbaga buying time, no? Trying to delay, pareho kayo, trying to delay big decisions. Kaya nagfo-focus muna sa trabaho. Merong fear and doubt here ang mga Pisces about yung naging love situation mo sa person mo. Especially on the side of the masculine. Sabi ng masculine, may feelings naman siya. O yung naging totoo naman yung pagmamahal niya sa kanyang queen, sa kanyang feminine. But may mga doubts siya. Right now, after all that had happened, may mga doubts na ang masculine sa relationship na to. Decision, broken heart. Inisip niya, if ever na ipursu pa niya ulit tong connection na to, parang masasaktan lang siya or kayong dalawa. Until the end of July, there will be a new love for the Pisces. Pero magiging quiet muna. Alam mo yun na hindi alam ng tao that you're dating this person. This is communication in reverse about a new love. Or this could be an old love na babalikan mo. But para sa akin, this feels like a new love. Tas quiet muna para hindi mabad juju. Kakaibiganin mo tong tao na to. Titingnan mo yung energy. Though hindi ka high hopes na mag-move forward to something stable and serious. Kasi sabi mo, marami kang or iba yung priorities mo right now. This is pera, ilalaban mo yan. Sabi mo is, marami kang dreams, but for now, parang may mga delays about your financial manifestations. Sabi ng masculine, this is the masculine being very creative. You and your person, feels like parang priority nyo muna ang work, negosyo, kaperahan. If may family or may batang involved, it could be like the main reason kung bakit hindi nyo rin makat yung connection na to. But para sa inyo is ayusin nyo na lang muna yung finances nyo para i-secure yung future ng mga bata. Ang daming potential delays about financial manifestations. And I feel, kapit lang until the end of the year, siguro this is, a chapter na maaaring tinetest ka ni God. I'm not saying, walang makukuha, but this is like, yung gusto mong outcome. Kasi this is dreaming big. Malaking perang usapan.
And could be expansion ng business, could be like, yun, kung ano man, okay? But maaaring magkaroon muna ng delays, very calculated risk. Hindi basta-basta mag-i-invest, hindi basta-basta maglalabas ng malaking pera. Hindi tapos to, ilalabang mabuti ng mga Pisces ang kanilang kabuhayan. Nakatali sa negosyo. Sabi mo, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha yung victory mo. Right? Yeah. May isang pag-ibig na hindi naman agad mag-move forward, but parang mag-date muna kayo, getting to know each other. Walang nagmamadali sa new love connection na to. And for some of you na may binabalikan na like mga exes, okay, hindi rin mamadaliin. It would feel like not really open relationship, pero walang title, and malinaw sa inyo na hindi nyo priority ang relationship for now. Nang nakikita ko talagang kailangang ayusin dito. Kung makikita mo yung mga pera lahat to, this is wish fulfillment in reverse. This is full manifestation of financial stability in reverse. This is mga ine-expect na pera in reverse. This is financial stability in reverse. This is you feeling financially secure in reverse. But the passion to do the dedication, commitment na ilaban at ipanalo ang negosyo at career na to, kung promotion man yung hinihintay mo, ilalaban mo to. Okay? So, kapit lang Pisces. For now, wala pa akong makitang malinaw na good news here. But, ang gusto ko lang naman dito is nilalaban mo yung success mo. Alright? So, yeah. Brazilian citrine for abundance, happiness. And if you're trying to fix an old love, or like if you're entering a new love connection, Madagascar rose quartz to ground your energy, to shoo away negative energy and anti-evil eye. Alam mo yon kapag ano. And ingat, no? Alam mo, when you're trying to manifest something, tahimik lang muna. And I feel ganun din naman yung ginagawa mo. Kung hindi naman mahalaga tong tao na to para malaman niya yung mga ginagawa mo sa negosyo, huwag ka nang magkwento, tsaka ka na mag-flex ng success mo. Most of the time nga, may sinasabi nga silang incubation period, it's like 30 days from makuha mo yung 30 ba? Or 30, 60 days, something like that. From nakuha mo yung goal mo, huwag mo munang i-announce, hayaan mo munang nandyan siya. Okay? Incubation period para hindi mausog. Something like that. Alright? So, ingat kasi kapag meron tayong mga like goals, hindi lahat ng tao ay masaya para sa atin, or minsan meron tayong mga taong naiiwanan sa success, sa karera ng buhay, and hindi naman nila sinasadya, pero parang maaaring magkaroon ng inggit, again, and evil eye na, so ingat sa mga pinagkukwentuhan, sa pagpo-post, na may ka-meeting ka, may ganun ka, okay, ingat. Laban lang muna, kapit. Let's see kung ano yung good news sa ating bonus reading. And yeah, PM for your personal reading, and para sa discounted crystal natin, take advantage of itong sale ng ating crystals. And yeah, that will be the Pisces reading for the month of April. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Pisces!